Kamusta kayo mga kaibigan? At sa lahat ng subscribers at silent viewers ko. Shout out na rin sa lahat ng OFW sa ibang bansa saan mang panig kayo ng mundo. At eto, yung bagong upload ko na video ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga bagong diskubre na mga marker. May hole sa bato na malalim at may diametro na 6 to 7 inches. Ayan. Tapos makinis yan. May nagsasabi na pagka ganito ay nakuna na raw ng mga small stash o kung tawagin sa atin ay giveaway. Pagka geometry ang pag-usapan ay magagamit natin ang math dito. Kasi lahat ng engineering brigade noon ay gumagamit ng geometry. Hindi lang basta-basta geometry. Yung mga trigo na yan. Importante kasi yan para tama yung pagsukat, distansya, di ba? So ayan. Yung hole na yan ay sa kabilang creek na kung saan pansin ko na yan nung maliit pa ako. Kaso lang ay sinira ng mga nagte-treasure hunt din dyan. Nag-akala kasi sila na merong laman yan. Pero ayos lang naman kasi nag-e-explore lang naman sila at nagbabaka sakali. At ayan, makikita ninyo ang medyo malalim sa part na nasa gilid. Ang tawag dyan ay jacuzzi. Sa mga hindi nakakaalam, ang jacuzzi ay paliguan dati ng mga Hapon at Koreano. At ang balita dyan ay nakuhanan na raw yan. Kasi makinis talaga yan, sobra sa ilalim. At meron daw nag-recover dyan noong 2016 na mga Hapon. At gabi nila tinira. Nakuhanan daw yan ng 3 banga. Pero hindi natin alam. Kasi hindi ko naman aktual na nakikita. Balita lang daw yun. Sa mga chismis. Ganon. Kaya nga siguro may mga napapansin ako noon na mga butas. Ayan. Yung mga butas noon pa yan eh. So dahil wala pa akong alam nun, ay nalilito ako kung ano yan. So pagkatapos ko dito mga kaibigan ay gumala ako dun sa garden ng kaibigan ko. Papakita ko na rin sa inyo ang tinaha ko dun. Hindi lang kasi tayo puro pagte-treasure, ganun. Kasi nababago tayo niyan, lalong lalo na pag wala tayong mapala. Kasi markers lang ang naiwan. So kinakailangan para hindi tayo ma-depress, lagi tayong magdasal na maging panatag tayo. So ayan, kumbaga iginala ko na rin kayo dito. May mga talong na tinanim ng kaibigan ko at katunayan nga nakapag-harvest na siya dito ng isang plangganang talong ngayon lang. Kanina lang, I mean. Sagana ang lupain nila kaya nabubuhay talaga dito ang mga simpleng pananim. So kapag meron tayo mga crops, mga beverage, mga pasture forage crop, mapapakinabangan natin to. So yung pagte-treasure hunt na lagi tayong nagugutom ay masusolusyonan natin. Hindi lang sa aksaya ng panahon para talagang na i-focus na natin yung sarili natin sa pagte-treasure pero medyo may mali. Hindi lang medyo no. Kasi karamihan kasi na nagte-treasure hunt
ay talagang um, hindi na mawawala sa kanilang isip na talagang makakuha sila. Meron ding nagsasabi na depende lang daw yan sa pagkalooban ng Diyos. At tama naman. Pero higit sa lahat, meron kasi tayong sinusunod na mga patterns. Kapag hindi natin alam yung mga patterns na yan na ginamit ng mga Japanese brigades, mga engineering troops noon, malilito tayo. Madalas, wala tayong makukuha. At malamang, magdududa pa tayo sa mga elemento na baka kinuha nila, inalis nila sa lugar na pinaghukayan natin. Pero hindi yan tama. Mapagkamalan pa natin sila. Pero eto ang paliwanag na meron talagang tamang sukat at distansya sa pamamagitan ng pagsukat na yan. Gagamit tayo ng compass para matrace yung iba pang mga surface trail marker. O, ayan yung sinasabi ko, di ba, na nakapag-harvest na sila kanina. Kanina pa kasi ito at na-upload ko ngayong gabi. May kasama pang marang. So ayan yung kagandahan, no, sa pag-explore natin sa mga creek ay nag-e-enjoy tayo. 'Di ba? Ang pagte-treasure hunt ay talagang hobbies na karamihan sa ating mga Pinoy. But wag nating kalimutan ang personal na pangangailangan natin. Personal hygiene natin. Importante 'yun. Para hindi tayo mas lalong ma-depress sa paghuhukay kasi nag-akala tayo makakakuha talaga. Huwag nating pilitin ang sarili natin. Sa mga master na sa pagre-remap, pagde-decode, ay madali na lang sa kanila. Pero yun nga, yung paghuhukay naman, kasi hindi natin alam yung lalim ng item. Tama naman. Kasi kapag lalong-lalo na yung mga bunkers, lagi kong sinasabi sa inyo, yung mga bunkers na medyo malaki, ay talagang mahirap hukayin yan. Kinakailangan natin ng heavy equipments niyan. Kung wala tayong milyones, hindi natin yan makukuha. Kaya, madalas sa atin na naghahanap ng mga mababaw, yung mga small stash. Pero, yun nga, lagi na tayong naunahan. Early 1970s ba, nakuha na yan eh. Yung unang pagputok talaga ng pagte-treasure hunt ng mga Pinoy. Dahil marami nang bumabalik dito ng mga Hapon at Amerikano. Kaya lagi tayong nauunahan. At kung meron mga bagong recovery ng mga small stash or small deposit, ay madalas yung mga Hapon talaga. Liban na lang sa mga siniswerte na hindi sinasadya, nakahukay ng ganun. Swerte na yun. Lagi nating tandaan na ang pagte-treasure hunt ay hobbies lang talaga. Hindi natin isasabuhay talaga na talagang gusto natin makakuha. Mali po yun, mga ka-TH. At sa mga baguhan na tulad ko, yun talaga ang una kong inisip na gusto ko makakuha. Pero actually mali yun. Kinakailangan ng sipag at masinsinang pagpananaliksik patungkol sa mga treasure deposit. So eto, pinapakita ko na rin sa inyo na naglamaw kami. So kung bago ka pa lang, please like, share, and subscribe naman. Maraming salamat sa inyo mga ka-TH sa pagsuporta. Sana po ay huwag niyong kalimutan talaga, no, na suportahan yung Mumunting channel natin. At ayan, no, sobrang sarap diyan. Kasama ko yung kapatid ko, yung mama ko. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa pagsuporta, sa panunood at sa pag-subscribe. At ako'y magpaalam na. Ginala ko lang talaga kayo para mas maintindihan ninyo na ang pagtitreasure na ay bahagi na ng ating pagkatao bilang Pilipino. Pero lagi tayo mag-ingat. God bless sa ating lahat at huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-like naman